Diyan na? Okay. Matthew chapter 7 verse 12. Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. The gospel of our Lord Jesus Christ. Lord God, salangin po namin na pagkahubugin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, para sa mga bagay na hindi po namin kayang gawin. Ikaw ang siyang tumilos sa aming buhay, Panginoon. Hindi lamang po sa mga bagay na nahihirapan kami or sa mga projects, Panginoon, kundi sa pag-overcome sa aming sarili, O Lord, masasabi din po namin, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya Lord, it is our prayer that you would continually mold us and melt us hanggang sa kami po ay mag-conform sa iyong kabanalan at katuwiran, maging kamukha kami sa Panginoon Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Pwede na po tayo magsulit. At isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Salamat sa sumagot. Okay, so alam niyo naman po ang golden rule na ito na kahit noong tayo'y wala pa sa Panginoon or hindi tayo lubusang nakakilala sa Panginoon, ang golden rule na ito ay hindi na po mag-unfamiliar sa atin. Nasusundan niyo po ba ako? Kung tatanggalin ko yan, ano yung golden rule? Do unto others. Okay. Do unto others what you would want others do unto you. Kaya bakit po kaya tinatawag itong golden rule? Sige nga. Do you know why this is called golden rule? Does it benefit everyone? Does it benefit everyone? Not that much. Fair? Kaya? Ano bang meron sa ginto? Pure. Pero hindi lahat ng ginto ay pure. Kasi sinasabi. Ha? Gold-plated. Gold-plated. Kapag hindi pure, gold-plated lang. Pero bakit po tinatawag po ang rule na ito na golden rule? Pinakamahalaga, yes. Thank you very much. Aba, may ginto ka lang kapiraso. Lalo na kung 24K, ang mahal kaya doon. Nasusundan. So kung ang ginto ay mahalaga, ganun din po ang rule na ito ay mahalaga. Precious. Cheche. Okay? Gold is of very high value, especially in its pure state. Wala kang nakikitang gold na naalala ko to na yung Muslim nagbibinta ng alahas. Sabi niya, mga igso, bilhin na kayo ng kwintas, pure, kahit ibabad mo sa suka, hindi mamumutla. O sige nga igso, ibabad mo sa suka. Nung ibinabad sa suka, namutla. Sabi niya, ang suka mo, ang hindi pure. Okay, so, we do not use gold as our currency, but money or printed paper bill, which is of value. Meron akong misunderstanding dati na akala ko ang pag-print ng pera dati ay nakabase kung how much gold mayroon ang isang bansa. Ganyan din ba ang idea niyo? Ganyan ba interpretation niyo dati o pagkaintindi niyo dati? Anong pagkaintindi niyo dati? Anong pinagbatayan? Sa anong basihan? Gaano karami yung ma-print na pera? Gaano karami yung gold? Yun na yan. Ano pa? Doon sa nagsabing hindi ganun ang kanilang idea, ano ang pagkaintindi nyo? Bakit nga ba hindi ka nakapag-print ng maraming pera? Ano? Papel lang naman yun. Bakit ba hindi mag-print ng pera para hindi na tayo mag-hirap? The fund? Okay. Fund from Central Bank. Makes sense. Ano mangyayari kung mag-print ng pera? Mababa yung value ng pera. Yes. Bababa yung value ng pera. Natawag kami economics.
No wonder. Business management. So, kung dadami yung pera, halimbawa na lang, example, sa Indonesia, kapag mayroon kang 100 pounds dito, dadalhin mo yan sa Indonesia, milyonaryo ka na. So kapag dinamihan yung pag-print ng pera, bababa yung value ng pera. Nasusundan. Hindi pera ang pinag-usapan dito, kaso lang, hindi nga lang gold ang currency natin. Pera ang currency natin. Ang point ko dyan, in fact, money is the number one competitor to God. Sabi nga ng Matthew chapter 6, verse 24. Nasusundan. Okay? Proverbs chapter 14, verse 20. The poor man is hated even by his own neighbor, but the rich man has many friends. Yes, yes. True to life story yan. So, kahit daw yung mahirap, kahit yung kaibigan niya o kapitbahay niya ay napupuot sa kanya, pero pag mayaman ka, ang dami mong kaibigan. Lalo na kapag may ginto ka. Ito na nga, hindi tayo lalayo, ano? Marami kang kapitbahay o kamag-anak sa Pilipinas, lalo na kung malayo mong kamag-anak, pero noong pumunta ka ng London at umuwi uli sa Pilipinas, kahit anong sama ng loob nila sa'yo, bumait at naging kaibigan mo na. Super close na. Pinsan, pasalubong naman, pamasko naman. Pero dati, hindi ka matawag-tawag na pinsan. Bakit? May datong ka na eh. Yes. Nakukuha niyo na ang punto ko. So, ganun din po, kahit wala kang pera, kung taglay mo, isinasabuhay mo ang golden rule na ito, I do believe na ikaw din po ay magkaroon ng maraming kaibigan. Nasusundan. Okay, so ang aim natin sa topic na ito, for us to be able to do unto others what we would want them to do unto us. Amin ba? Alam niyo po na minsan, or hindi minsan, madalas, ang nangyayari sa buhay natin, medyo bawi-bawi lang, o sukli lang sa mga ginagawa natin. Amin ba? Kwento mo na, masyado kayo seryoso. Malamig na ngayon pa lang, seryoso pa kayo. Naalala yun, nakikwento ko na lagi ito sa inyo eh, yung pasahero may diarrhea, tapos tumatakbo yung bus doon sa superhighway. Naalala niyo yun? Nasabi ng pasahero sa driver, patabi mo naman, please. Medyo hirap na akong pigilan yung aking tiyan. Mahiya ka pa kapag ikaw yung may problema gano'n. Sabi ng driver, guni-guni mo lang yan. Tuloy pa rin yung driver. Pangalawa, sabi ng pasahero, pinawisan na siya, kahit aircon yung man. Mga driver, awa mo na, utang na loob. Talagang hirap na ako, lalabas na eh. Sabi ng driver, guni-guni mo lang yan. Eh, kahit anong lakas mo, kapag diarrhea ang kalaban mo, hindi mo kayang pigilan. Nung umutot, may laman. Aircon yung bus, nakamuna na yan ng driver. Sabi ng pasahero kanina, driver, pakitabi mo naman. Sabi ng driver, guni-guni mo lang naman yan. Ngayon, sabi ng driver, Brad, kumain ka na ata. Sagot ng pasahero sa kanya, guni-guni mo lang yan. Familiar na sa inyo ang kwento, pero ang point ko lang doon is, ang mga pangyayari sa buhay natin, bawi-bawi lang yan, or suklit lang yan ng mga ginawa natin. Amen. Napakadali pong intindihin ang golden rule, gawin mo sa iba, ang gusto mong gawin ng iba sa'yo. Alam natin yun, pero ang tanong, ginagawa ba? Hindi po. Bakit ba? Ha? Bakit hindi magawa-gawa? Lack of faith? May isang dahilan din, no? Isang dahilan din. Ano pa? Selfish? Pero sabi ng Biblia, mahalin mo ang kapitbahay mo or kapwa mo para ng pagmamahal mo sa sarili. Mahalin nga. Selfish, mahal nila sa sarili nila, hindi nga lang mamahal yung kapwa para ng pagmamahal sa sarili nila. It makes sense. Nakuha ko na. Ano pa? Prinsipyo.
Prinsipyo. Anong klaseng prinsipyo kaya yun? Lintik lang ang walang gante. Prinsipyo din yan, di ba? Right? Okay. At least kung nakapag-contribute kayo, lumalawak yung discussion natin. Maaring may idea kayo na hindi ko naisip. Nasusunod. Okay, so, again, ang aim natin, for us to be able to do unto others what we would want them to do unto us. Okay. Ano po ba ang usapan or ano ang kabuuan ng verse 12? Ano ang context? Naalala niyo ulit ang context? Connecting text. Ano ba ang kabuuan ng usapan? Kasi pag hindi mo nakuha ang kabuuan ng usapan, ang context, out of text ka. Ang interpretation mo, out of context. Sige nga. Pasabi niyo nga sa akin kung ano yung mga preceding verses or mga succeeding verses. Eye for an eye. Malayo na ata masyado yun. Basta Matthew chapter 5 yung eye for an eye. Ha? Do not judge? Anong verse yung do not judge? Verse 1. Masyadong malayo na. Verse 3. Okay. Sabi ng verse 7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. Kung ang Bible nyo ay mayroong mga subdivision, yung verses 7 up to 12 ay nakakiwala yan. May subtitle dyan, after ng verse 12, subtitle ulit. Kaya nga, may subdivision na tinatawag. So, ang context ng verse 12, mag-umpisa sa verse 11, nasabi doon, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Pero ang tanong, bakit hindi lahat ng humihingi ay binibigyan? Sige nga. Ha? It's not God's will. It makes sense. 1 John 5:14, this is our confidence that God will answer our prayers if what we're being praying for is according to His will. In His time, okay? Makes sense. Hindi will ng Lord, hindi pa time ng Lord. Ibig sabihin ng Lord, maghintay ka. Ano pa? Hindi mo alam hawakan. Hindi mo alam hawakan. Okay. Bigyan mo kaya, magagat mo ba yan? Alam nyo, maraming tao, akala nila lahat ng bagay para sa ikabubuti nila. Amen ba? Pero sabi doon, although mabanggit ko sa mga succeeding verses, sabi doon, kapag ang anak daw humihingi ng isda sa tatay, pwede ba niyang bigyan ng ahas? O bigyan ba ng tatay ng ahas ang kanyang anak na humihingi ng isda? Hindi. So, ginagaranti ng Lord na yung ibibigay niya, hindi mo ikakasama. Bigyan ko kayo ng patunay. Doon yun sa mga, yung Sons of Thunder sa Luke chapter 9, sabi ng Bible, papunta si Lord sa Israel or sa Jerusalem, nilampasan, ang balak niyang lampasan ang Samaria. Anong sabi ng mga alagad ng Lord? Lord, gusto mo magpababa kami ng apoy? Kagaya ng ginawa ni Elijah? Kung nagkataon na ano doon yung gift sa kanila, na ang power, anointing, kagaya ni Elijah, ay taglay nila, nalitsyon na ang Samaria. Nasusundan. So sabi ng Lord, hindi nyo alam kung anong espiritu mayroon kayo, na parito ang anak ng tao, not to judge the world, but to save the world. Yes. In other words, ma-misuse sana nila yung authority or gift kasi hindi nila kayang i-manage. Maliwanag? Okay, so balik tayo dito. Sabi ng Lord sa verse 7, ask and it will be given to you. Bakit? Kasi ang garantiya niya, for everyone who asks, receives. So, maaaring hindi will ng Lord, pero mayroon siyang ibibigay. Maaaring hindi pa time ng Lord, pero ibibigay at darating yun. Kasi, pangako niya yan eh. Everyone who asks, receives.
Pero hindi pa rin lahat nakatatanggap. Isa pang assurance na binigay ng Lord, assurance for having our prayers. Sabi niya, verse 9, "Or what man is there among you, if his son asks for bread, will you give him a stone?" Parang hindi niyo masabing hindi. Binigyan niyo ba ng bato pag nangingi ng tinapay? Pag nagbigay ka ng bato sa anak mo, ipukpok mo na lang sa ulo mo. O anong klaseng tatay ka? O anong klaseng magulang ka? So, ginagarantiya lang niya. Verse 10 pa, "Or if he asks for a fish, will he give him a serpent?" No way! Ito garantiya ko sa inyo, no? No matter anong kasama ang magulang, hindi niya gagawin ang ikakasama ng kanyang anak. Pastor, bakit may mga magulang nirape yung anak? Matinding kasamaan na talaga yan. Medyo ibang espiritu na sumasanib nun. Tandaan natin, ang kalaban natin hindi tao, kundi espiritu. Hindi yung tao ang mismong pusang gumawa, kundi ma-influensyado lang siya or possessed lang siya ng espiritu. Yun ang gusto sabihin ng Lord doon. Verse 11, "If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him?" Grabe. So sinasabi ng Lord na kahit marunong kayong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, kung ito tumbas sa kabutihan ng Lord, evil pa rin tayo. Nasusundan. Pero sabi niya, kung ang mga evil man marunong magbigay ng mabuting bagay doon sa kanilang mga anak, how much more si Lord? Nasusundan. Eto na. Ano ang kailangan nyo kapag mayroon kayong gustong bilhin or para mabili mo ang isang bagay, ano ang kailangan? Pera. Pag hindi pa kayo nakasagot, ewan ko na lang. Maaaring, salamat na lang, walang nagpilusupo. Credit card. Pero pa rin yan. Ang point ko dito, after niya sinabi ang verse 11, ang verse 12 is the cost or payment of having our prayers granted. Nasusundan niyo ba? Kung ang gusto mong matanggap ang tugon sa panalangin mo, pay the cost. Nasusundan mo? Let's say for example, kung gusto mong mataglay ang Bible na to, although pwede natin ibigay ito sa mga baguhan, example na, 5 pounds lang naman ito. Para mabili mo ito, akin na yung 5 pounds mo. Nasusundan, hindi na lang Bible, ito na lang. Kung gusto mo, noong binili ko ito sa monthly, nagbayad ako ng 38 pounds. Bago ko ito makuha, ilabas sa tindahan, nagbayad ako. Ganon din, ang gustong sabihin ng Lord, para matanggap mo ang tugon sa panalangin mo, magbayad ka. Anong bayad? Ha? Ha? Ano ba yun? Binigay ko na sa inyo ang context. Kasi ng verse 11, verse 12 na. Sabi ng verse 12, therefore, hindi po nag-umpisa ang verse 12 na whatever you want men. Nag-umpisa siya sa salitang therefore. So, after niyang banggitin ang verse 11, ang 7 hanggang 11, sabi niya, therefore. Paano ba Tagalogin ang therefore? Kaya nga. Ha? Kaya nga. Kaya nga ba? Bakit magabaw ang kaya nga eh? Sa makakatuwid. Ang hirap eh. Ang basta, therefore. Doon at saka for. So, kung gusto mong matanggap yung katugunan sa panalangin mo, sabi niya, therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for
according to context? Nasusundan nyo? So, hindi po niya, si Lord naman, hindi siya hindi siya magbibigay ng isang verse na, although may mga verses na ma-interpret mo nag-iisa, pero usually, binibigay niya ang isang verse in conjunction doon sa other verses. Nasusundan niyo po ba ako? Nasusundan? Bigyan ko ka ng example, yung mga jokes doon sa mga British jokes, lalo na pinapalabas sa Apollo, may mga joker na nag-umpisa lang sila sa kwento ng anak hanggang sa napunta sa train, dugtong-dugtong. Mayroon naman mga joker na one statement lang. Ang Panginoon, kapag nagbigay siya ng verse, hindi pa isa-isa. Binibigay niya kaugnayan doon sa ibang verses. Nakukuha niyo? Okay, example pa. Sa book ng mga ngaral or proverbs, mayroon ka doong makikita na may mga kasunod-sunod na verses na walang kaugnayan sa isa't isa. Nakukuha niyo? Doon sa mga verses na yon, you don't need other verses preceding or succeeding verses to interpret that particular verse. But in this context, you need to understand it from the succeeding verses. Or preceding verses, Nasusundan. Para mag-support pa sa aking idea na yan or sa interpretation na yan, Proverbs chapter 21 verse 13, whoever shuts his ears to the cry of the poor will also cry himself and not be heard. Kaya naman pala nakaka-relate na. Kaya naman pala, hindi sa lahat ng pagkakataon, pero madalas, maraming tao hindi answered prayer kasi sabi doon, ang sino mang nagtikong ng kanyang pandinig doon sa daing ng mga mahihirap, ang dadaing din pero hindi pakikinggan. So, pray ka ng praise the Lord, although sinasabi niya, humingi ka at ikaw ay bibigyan dahil hindi ka marunong makinig sa mga dumadaing sa'yo, hindi ka rin pakikinggan ng Lord. Does it make sense? Maliwanag? Ito parang napaka-seryoso na mga itsura niya. In other words, if you want to receive ang paraan ng God, you have to give. Ang tao, ayaw nila, gusto na tao mag-receive, pero ayaw nila gawin yung paraan or way para tumanggap, magbigay. Okay, so if you want to obtain mercy, be merciful. Maraming tao, maawa ka naman. Intindihin mo naman ang katatayuan ko. Intindihin mo naman, nabaon ako sa hirap dahil sa ganitong katatayuan ko. Pero pag may mga tao nakiusap sa kanila, wala namang awa. Tama? Kasi kabisado lang yung golden rule, narinig lang yung golden rule, pero hindi naman sinasagawa. Okay. If you want God and others to listen to your prayers, you should listen to their cry first. Kung nagsasabi si Lord na ito ang dapat natin gawin, hindi naman natin pinapakinggan, nagpipray tayo, natural, hindi ka maka-expect na pakikinggan ka ng Lord. Or Psalm chapter 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not listen to my prayers. Okay, walang problema, humingi ka at ikaw ay bibigyan, pero noong may hiningi si Lord sa buhay mo, binigay mo ba? Nung may dumaing sa'yo, pinakinggan mo ba? Yes. Okay, so our main problem is we want others to do good to us, but we don't pay the cost or payment of having it. Yes? Okay, isa pa. Alam niyo po ba na kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo? Tama. Hindi ka pwede mag-ani ng mangga kung ang tinanim mo ay santol. Natural, kung santol ang tinanim mo, maasim tinanim mo, aanihin mo rin maasim. Yes, okay. Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived, God cannot be mocked, for a man reaps what he sows. Na matindi pa ang sabi ng Hosea chapter 8 verse 7, that when they sow the wind, they reap the
inani kapag nagtanim ng hangin? Ha? Whirlwind. Ipo-ipo ang whirlwind, di ba? Tama ba ako? Sabi ng Hosea chapter 8:7, when they sow the wind, they reap the whirlwind. Bakit kasi? Ang kapiraso mong itinanim, aanihin mo, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Yes. Okay, so God cannot be man with what he sows. Verse 8, the one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. In other words, if you are reaping destruction, you've sown to please your sinful nature. Walang ibang gumagawa niyan para sa'yo, kundi sabi ko nga, lagi kong sinasabi ito, life is what you make it. Nakaka-relate kayo. Ito, kunting illustration lang. Bakit ko nabanggit ang life is what you make it? Kasi nga, yung anak ng panganay naming lalaki, na napaka-swerte niya, kasi nga, baka masabihin, yabang na naman ni Pastor, yung panganay na naming lalaki, medyo galing kami sa hirap, naging kapitan ng bangko yung panganay namin, kasarap sana ng buhay ng pamangkin ko. Ang lagi niyang ginagawang excuse na nakabuntis siya, bumagsak sa nursing, pinaaral ng seaman, nagloko na naman, nagtutulak ng drugs ngayon. Ang lagi lang niyang ginagawang excuse kasi mahigpit na yung kapatid ko sa kanya, maluwag doon sa mga babae. Parang may kulang sa pansin baga. Sabi ko, life is what you make it. Kung ako lang yung nasa katayuan niya, kasarap ng buhay ko. Aba, hindi niya naranasan anong hirap na naranasan ko nung ako'y nag-aaral. Lumaki na kami sa hirap, kaya hindi ako nagmamataas na mayroon pa nga nagsabi sa akin, Pastor, salamat at pinakisamaan mo kami, pinaglaanan mo kami ng oras. Sa isip-isip ko lang, sino ako para magmataas? Pare-pareho lang tayo. Baka kung ilong pag-usapan, damang pa kayo. Ang point ko lang dito na hindi kasalanan or sabihin pa natin nagkataon na mayroong mga favoritism or sibling rivalry, pero hindi sapat na dahilan yun para magluko. Because life is what you make it. Yes, amen. Ganon din kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Nakasalalay ang ani kung ano ang itinanim. Kung masama ang inaani, nangangahulugan, masama ang itinanim. Maraming tao gusto kumani ng maganda. Maganda ba itinanim? Nasusundan na. Okay, so sabi ng verse 9 tuloy, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. At the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So kung hindi mo na-reap yung proper time, ang harvest pagdating ng proper time, that means nag-give up ka. Karugtong pa ng verse 10, therefore again, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Hallelujah. Kung mayroon lang mapagsamantala, mga Kristiyano ang dapat ang mapagsamantala, mga oportunista, hindi parang gumawa ng kasamaan, kundi oportunista makagawa ng kabutihan. May mga Kristiyano ba oportunista para gumawa ng kabutihan or oportunista para makalamang? Correct. So, in other words, alam lang natin ang golden rule, pero hindi natin naintindihan, hindi natin naisabuhay. What's the point? Kung tutusin, sabi niya, ang golden rule is the summary of the law and the prophets. Stick to the golden rule, you don't need to learn all the laws. You don't need to learn all the rules. Stick to the golden rule.
Maliwanag ba? Okay. All things that a man would not take to himself, it is not fit to do them to his brethren. Baga, ini-reverse lang ang golden rule. Kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Hallelujah. Gawa ka ng gawa sa iba, pero pag ginawa na sa iyo, nagagalit ka. Example na lang. Maraming tao ang lakas mangantsaw. Kantsawan mo, pikon. Ako, kantsawan mo ako, I don't care. Trabaho ko din yan eh. So kung gusto kong hindi makantsawan, ang dapat kong gagawin, huwag mangantsaw. Tama. Pero, tama ba yung ginagawa? Mali. Okay, so whatsoever is hateful to you, do not do to your neighbor. Kanina, yung bagay na ayaw mo, ngayon yung bagay na kinapupuutan mo, huwag mong gawin. Napakasarap isipin, bago ka mag-post sa Facebook, bago ka mag-chismis, bago ka manira, bago ka manuntok ng kalaban mo. Ito kaya pag binalik sa akin, matutuwa ako? Yes. Nasusunod niya ang point ko. So, para hindi tayo mabalikan na kung ano pa man, mabuti yung gawin. Pero hindi na natin maalala. Ang sama-sama ng ginagawa natin, pero ang ini-expect natin, mabuti pa rin. Stick to the golden rule. Yes. Okay. Golden rule expanded. Illustration lang ano. Pag inopen mo ang Microsoft Office 2010 sa laptop mo, in-expand mo yun, anong lalabas? Of course, expanded. In-expand mo eh. What I mean, what are the features if you open the expanded? Or expand? Okay? Ang lalabas sa Microsoft Office, pag in-expand mo, lalabas doon, Microsoft Access. Ibig sabihin, ang Microsoft Access, isang feature lang ng Microsoft Office. Nasusundan. Okay? Isa pa, lalabas dyan Microsoft Excel. Siguro naintindihan niyo naman yung Excel. Yung mga tables na napakahaba, unlimited. Okay? Lalabas pa dyan, Microsoft InfoPath Designer, InfoPath Filler. Lalabas pa yung OneNote, dyan ka pwedeng Outlook pala yun, yung sa email. Lalabas dyan, ang PowerPoint, ginagamit natin ito PowerPoint, isang aspect lang yan ng Microsoft Office 2010. Pastor, bakit ka napunta? Illustration ko lang yan. Okay, andyan pa ang Microsoft Publisher, Microsoft Share, Workspace. Yung Microsoft Word, pakilan yan? Biro mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang Microsoft Word pala, na napaka-popular at napaka-madaling gamitin or madalas natin gamitin aside sa PowerPoint, isa lang yan sa features ng Microsoft Office. Okay, i-expand natin yung golden rule. Sabi ng Luke chapter 6 verse 27, after niya sinabi na blessed are those who mourn, blessed are those so on and so forth. Sabi ng verse 27, but I say to you who hear, love your enemies. Sino ditong kayang mahalin yung kaibigan niya? Sige nga. Kaya away pala, kaaway. Huwag niyo sabihin wala kayong kaaway. Or sa isip-isip niya lang, nagiging totoo lang ako, pastor. At least hindi ka na sinungaling or hindi ka na Tupperware, hindi ka na plastic, pero hindi nagbabago ang Biblia na sabi niya, love your enemies. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya? Hindi ka uutusan ng Lord sa isang bagay na hindi mo kaya. Ayaw lang. Ha? Ayaw lang doon. Yan. Hindi yung tamang selection ng words na hindi kaya, kundi ayaw mo lang gawin.
nagugustuhan ng Lord. Pero once na mag-desisyon ka, di mahirap man ito, Lord, di kahit hindi ko kaya, pero ipaubaya ko sa'yo, magiging smooth yun kasi wala nang kumukontra. Bigyan ko kayo ng magandang ilustrasyon, ano? Kaya ako napaalis sa El Shaddai dahil medyo na politika ako, hindi kasi ako mahilig magdikit-dikit sa mga nasa opisina. Ako pa naman, pag mali, talagang sasabihin ko kung mali. Mali na kung mali. Nagkataon pa, noong napunta ako ng Malaysia, yung isang pastor na assign sa Singapore, medyo na-inggit or na-politika ako. Pinagbintangan ako na ako yung may babae, ilalabas ko yung tupa sa born again. To cut the story short, napauwi ako ng Pilipinas. Dapat sana magstay pa ako ng 1 year sa Malaysia na ang tiyaga ko sa pangangaral, ang tiyaga ko sa pag-outreach, 5 hours yung aking biyahe, one way. Pagkatapos mag-outreach ng 2 hours, uuwi ako 5 hours ulit. It doesn't matter to me. I'm enjoying what I'm doing for the Lord. Ang point ko lang doon, dahil siniraan ako, medyo sabi ko, ano ba yan? Ano kaya ito? Grabe, dumating yung time na yun na full-time ako, tapos alam niyo naman, ang outreach namin sa gabi lang, sa araw walang ginagawa, nasa kasagsagan ako ng workout ko na medyo maganda pang katawan ko noon. Parang, kailan ba ito magagamit? Tingin ko noon sa naninira sa akin, parang ganito lang ako. Parang taob talaga ito, binirahan ko ito eh. Ang prayer ko noon, dumating sa isang buwan ako hindi nagbasa ng Biblia noon. Feeling ko talaga ang prayer ko, Lord, pigilan mo itong kamay ko. Mahirap na. Pero nag-retreat kami bago ng anniversary, medyo nahihirapan ang kalooban ko. Kasi yung magpigil lang ng kamay ko, nahihirapan ako eh. Natutulog ako, siya lagi naiisip ko, parang special ka sa isip ko. So ang ginawa ko, kinausap ko siya, sa panahon ng retreat or during retreat, kinausap ko siya, Brad, mag-usap muna tayo. Alam ko, may masama din akong nagawa sa'yo. Ako na unang mismong mag-sorry sa'yo. Sabi niya, Brad, sorry din. Medyo, iniingatan lang niya yung reputasyon niya. Pero, in the end, umalis siya sa El Shaddai dahil hindi niya nakayanan yung konsensya na siya yung dahilan na umalis ako. Kasi inunahan ko pa siya. Ako pa yung humihingi sa kanya ng ariglo eh. Ako pa yung humihingi sa kanya ng sorry. After na nangyari yun, ang kasarap ng samahan namin. Nagpunta kami ng La Union, nagbiyahe kami ng 6 hours, magkasama kami sa kotse. Walang problema. Kung ganyan lang sana mga tao, walang problema ang mundo. Kaso Kristiyano pa, yung unang magugulo. Bakit? Ano ba ang dahilan ng pagbagsak ng Christianity ng England? Dahil sa laban ng Katoliko at Protestante. Amen ba? Sabi na nga, golden rule, gawin mo sa iba. Ang gusto nang gawin ng iba, naggawin mo ng iba sa'yo, hindi naman magawa-gawa. Okay, so ito, sabi na, maliban pa sa verse 27, or love your enemies, do good to those who hate you. Kung hindi mo magawa-gawa yan, may problema ka. Yes. Hindi ganun kadali, pero hindi naman ikaw ang gagawa. Si Lord ang siyang kikilos sa'yo. 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. So, ikaw nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, natutunan mong mahalin ang hindi ka dapat mahalin kasi nauna ka ng minahal ng Lord. Amen. Okay? Another feature pa ng Golden Rule, expanded version, bless those who curse you. Minura ka, sabi niya, blank ina mo, huwag kang sumagot, ina mo rin. Bless those who curse you. Pero sa totoo lang, pag minura tayo, ano
anong reaksyon ng puso natin? Lintik lang ang walang ganti. Hallelujah ka! I'm not sure if Darlene understand the same lintik lang ang walang ganti. It's just like, only a fool doesn't desire revenge. Nasusunod? Okay, so bless those who curse you and pray for those who spitefully use you. Hallelujah! Pero sa totoo lang, naipag-pray ka? No. Ang hirap. Lord, alam mo na, alam ko, hindi ka natutulog. Ikaw nang bahalang humusga. Sasablay ka sa expanded version ng Golden Rule kapag hindi mo nagawa yan. Okay, isa pa. Verse 29, to him who strikes you on the cheek or one cheek, offer the other also, and from him who takes away your clothes, do not withhold your tunic either. Wala pa akong nakitang Kristiyano o narinig na Kristiyano, sinapak sa kaliwa, kanan, binigay ang kaliwa. Sinapak sa kanan, sumuntok. Alam ko, meron. Nasaan yung sinasabi ng Biblia at bakit hindi natin maisabuhay? Kasi nga, nakalimutan natin ang Golden Rule. Akala ko ba, Pastor, ang Golden Rule, kung ano ang gusto kong gawin ng iba sa akin, at anong ayaw kong gawin ng iba sa akin, yun ang gagawin ko sa kanila. Ito ngayon, may ginawa na Golden Rule, halimbawa, ikaw yung nagkamali, nadulas yung kamay mo, o nadulas yung bibig mo, may nabigkas kang salita, sabi sa internet, o nakita ko rin sa Facebook, 3 bagay ang hindi mo kayang i-retrieve. Ano yun? Nasabi mo? Yes? Pag nagbitawan mo na, pag sinabi mo na ang pangit mo, ang ina mo, hindi mo na mabawi yun. Hindi mo masabi, pwede ba i-rewind natin ang oras? Bawiin ko yung sinasabi ko. No, you cannot retrieve what you say. Ano pa? Ha? Anong klaseng nagawa? Sinuntok. Okay. Nasuntok ko na ang isang tao, hindi mo na mabawi, umaray na yon. Ang sabi sa internet dyan, an arrow once sped from the bow. Bow, whatever. Pag nabitawan mo na daw yung pana, hindi mo na mababawi. Bumitaw na eh. Na-release na. Pangatlo, okay, unang hindi mo ma-retrieve pananalita. Pangalawa, yung nagawa mo, nabitawan na yung pana, release na, or nasuntok na. Pangatlo, yung given opportunity. Na-miss mo yung opportunity. Yung oras, hindi mo na pwede ma-retrieve. Okay, na-miss mo ang 12 o'clock. Pastor, mayroon pa naman 12 o'clock bukas. Ibang pizza na yun. Yes. So, bakit ba tayo napunta doon? So, to him who strikes you on the one cheek, offer the other also. Nangyayari ba? Naalala ko tuloy yung meron daw kapampangan nagpapako sa krus. Isa ka pa sa Pampanga kasi tuwing Semana Santa, may mga nagpapako sa krus. Hinagupit, habang pasan-pasan yung krus. Hindi niya naliis kasi yung humagupit, kalaban niya. Pinugbog niya yung humagupit sa kanya. Sabi ng mga tao, yan ang Kristo, lumalaban. Imagine mo na lang kung si Kristo hindi nagpakamatay sa atin. Wala tayong kaligtasan niyon. Imagine mo na lang kung hindi sinabi ng Lord na, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nasaan tayo ngayon? Okay, isa pa? And from him who takes away your clothes, do not withhold your tunic either. Nasusundan? Okay, isa pa? Verse 30, give to everyone who asks of you. Sa lahat daw na humihingi sa'yo, bigyan mo. Napakadaling bigyan yung nagbibigay sa'yo, madaling bigyan yung kaibigan mo, pero yung nanira sa'yo, yung
galit mo, nabigyan mo? Ay, hindi pwede. Ay, hindi pwede. Sorry ka na lang. Pagkakataon ko na ito. So sabi doon, give to everyone who asks of you. Parang golden rule yan. Kaya, yan yung dahilan na sabi ng Bible na kapag nauuhaw ang kalaban mo, painumin mo, pag nagugutom, pakainin mo, kasi ano mangyari? Nag-iipon ka daw you hit coals of fire on his head. Nasusundan niyo ba yun? Lalo mo pinapasama ang judgment ng isang tao kapag hindi siya nataas. Sabi sa Bisaya, nalukmay ang balatian. Sa Tagalog, naantig ang damdamin. Natas baga. Nasusundan niya. So, kahit kagalit mo dahil binigyan mo, kahit kaaway mo, pinakain mo, hindi malayo magkaibigan na kayo. Kaya naman kasi tumatagal yung away kasi nagsabi lang ng konti, kapalit naman, bratatatatatat na. Nakukuha ba? Maliwanag ba? So, from him who takes away your goods, do not ask them back. Huwag mo nang hingin uli. Pastor, paano yung nangutang sa'yo? Huwag mo nang singinin. After 7 years. Deuteronomy chapter 15, after 7 years, i-release mo lahat ng utang. Doon, sa mga kapatid mo, sa pananampalataya, hindi na umaten, sisingilin ko pa rin. Kayo na lang magpastor. Hindi naman niya kinuha Hiniram. Kinurang ko. Kung kinuha niya yun, hindi ko nakukunin uli. Inutang niya, isisilin ko. Nakukuha niyo ako na ko? Okay. Verse 31, and just as you want men do to you, you also do to them likewise. So, ang ibig sabihin ng verse 31, yun yung from verse 27 hanggang 30. Kasi nga, expanded version ito ng Golden Rule. Yes? Tuloy pa ba? Tuloy. Verse 32, but if you love those who love you, what credit is that to you? Kung ang kaya mo lang daw mahalin yung nagmahal sa'yo, anong credit sa'yo? Pare-pareho lang kayo. Makasalanan, ganun din. Mga tax collector, ganun din. Mga prostitute, ganun din. So kung wala kang pagkakaiba sa iba, pare-pareho lang. Yes. Sabi pa niya, for even sinners love those who love them. Ang kaibahan nga lang kasi ng pag-ibig ng tao at pag-ibig ng Diyos, ang tao pag nagmahal, conditional. Mahalin mo ako, mamahalin kita. Talikuran mo ako, black ina mo. Ang Diyos, tatalikod ka, faithful naman o hindi, tapat pa rin ang Diyos sa atin. Because Romans chapter 5 verse 8, He loves us by dying on the cross even when we were still sinners. Amen. Kahit noong tayo makasalanan pa, minahal tayo ng Diyos, nagpakamatay sa atin. Unconditional love, pero ang pagmamahal ng tao, kondisyon. Magpadala ako ng pera, magpakatino ka. Ang bobo mo naman, hindi nagpakatino, nagpadala ka ba ng pera? Sabay gano'n, nakukuha niyo ang punto ko. Okay, verse 33, and if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. Kung ang magagawa mo daw ng magkabutihan ay yung mabuti lang sa'yo, wala ka rin pagkaiba sa makasalanan. Maliwanag? Nung sinabi ng Matthew chapter 5 verse 48 na be perfect as your Father is in heaven is perfect, anong interpretation? Jay?
Nalimot na. Tagal na kasi eh. Hindi na maano. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 48, be perfect as your Father in heaven is perfect. Kasi pinapasikip niya ang araw sa mga makasalanan at matuwid. Ang gustong sabihin ng interpretation ng be perfect as your Father in heaven is perfect is love your enemies. Do good to them. Na, minsan nga, sabi ng Biblia, ito Tagalog ito ha, kung ang binabati mo lang yung bumabati sa'yo, anong kaibahan mo sa makasalanan? Bumabati din sila sa bumabati sa kanila. So kung ang binabati mo lang, iningitian mo lang pala, ay yung bumabati at ngumingiti sa'yo, wala ka rin pagkaiba sa makasalanan. Be different to them. Tahimik na naman. Nagmuni-muni lang. Nakakasunod pa. Ito, true to life story na naman ito. Ako talaga, pag galit ako, galit ako. Walang malaking tao sa akin pag galit ako. Lalo na noong yung, nakwento ko sa inyo, healthcare assistant na ako pa yung pinagsabihan niya. Duty ko, ako ang staff nurse, ako ay in charge ng buong ward, ako ang pinagsabihan. Ako pa sasabihan niya na, ang nangyari kasi, yung gamot ng 8 o'clock, binigay ko na. Yung feeds ng pasyente ng 8 o'clock, binigay ko yung meds ng 6 o'clock, binigay ko na rin yung feeds. Sabi sa akin, bakit mo binigay yung feeds ng 8 o'clock? Tatanungin niya ako, healthcare assistant siya. Sa isip-isip ko, blank ina mo. Hindi ko yung sinasabi, pero sa isip-isip ko lang ba? Ang masaklap pa nito, hindi dumating yung isang healthcare assistant, lugi na kami, understaffed kami. Ako pa pinagsabihan niya, nagkukwentuhan ka lang dyan, hindi mo inintindi kung kompleto ka sa staff. Ano bang gusto mong palabasin, ha? Tinawag ko talaga siya sa office. Ulit ka nga. Tinawag ko siya sa office, tinanong ko siya sa policy. Ang policy kasi, ang gamot at ang feeds, pwede mong ibigay 1 hour before and 1 hour after. Ano ba ang policy? Hindi niya alam policy, tapos ako tatanungin. Bubulyawan ko nga siya. Sabi ko sa kanya, ano mo problema mo? Yung bibig mo, 10 times powerful out kaysa isip mo. Lagi ba naman sabihin? Sabi niya, yung ward manager, idiot. Yung chief executive, idiot. Tingin niya ang intelligent niya. Kaya nga, tagapunan siya ng pare kasi, sorry na lang, doon sa kaya wala ako pinag-upoy. Kung matalino sana siya, hindi sana siya sana nagiging chief executive. Kaya, lagi ako nainis. Iniisip ko tuloy, pag ito nasa likod ko, lagi na lang siguro sinasabi nito, yung staff nurse ko, idiot. Isang taon ko talaga sa hindi binati. Maligas ka sa buhay mo, bahala ka. Hindi ko siya binati. Basta baka manigas. Ha? Baka manigas. Ay, maligas, bahala siya. After ng isang taon, nangyari kasi yung Christmas, after ng isang taon, nag-New Year, sabi niya, Happy New Year. Napahiya ako sa sarili ko. Sa totoo lang, dapat ako yung unang bumati sa kanya, pero siya ngayon ang bumati sa akin na antig yung damdamin ko. Nag-touch ako. Bakit? Kasi yun yung sinasabi ng Biblia, you heap coals of fire on his head, na kapag ginawa ka na ng mabuti sa kabila ng kasamaang ginawa, suflihan mo pa ng kasamaan, lalo mapasama ang judgment sa'yo. Pero kapag ginawa natin yun, natatouch talaga ang damdamin ng taong ginawa natin. Eh kung ako, galit ako, natatouch ako na. Kita ko lang yung mukha, talagang nasira na yung mukha. Nasira na yung mukha, sira na talaga na yung mukha ko. Nakaka-relate kayo? Maliwanag? Okay, so, Luke 6:34, and if you lend to those whom you hope to receive back, what credit is that to you? For even sinners lend to sinners to receive as much back. So kung ang pinapahiram mo lang daw ay yung kayang magbayad ng utang, anong kaibahan mo sa makasalanan? Eh, pastor, magpahiram na rin pala kami kahit hindi kayang magbayad? Yes! Ibang usapan yun kaysa hindi kayang bumayad. Nakukuha niyo ang kaibahan. Hindi kayang magbayad, walang
kakayanang o walang perang pambayad. Pero walang kakayanang bumayad, may pambayad, ayaw lang magbayad. Ang sinasabi ng Bible, be wise as serpent, be pure as doves, but be wise as serpents. Ibig sabihin ng Biblia, kahit walang pambayad, pahiramin mo, sa Lord ka nagpapautang, si Lord magbayad sa'yo. Wala ka ng reward na matatanggap kung ang pinapautang mo lang, yung kayang magbayad. Pero kahit hindi kayang magbayad, pinapautang mo, napakalaking reward. Ang problema, doon sa mga hindi kayang bumayad, kahit may pambayad na, yun ang huwag mong pautangin. Baka naman, pautang na kayo ng pautang, kasi yun ang katuruan sinasabi ko. Kaya ko nga nilinaw. Kung hindi naman talaga kayang bayad, walang problema sa damdamin ko. Hindi sumasama yung loob ko. Napakabobo ako. Sabihin man ng iba na may utak ako, sabihin man nila napakatalino ako, pagdating sa damdamin ko, bobo ako. Bakit kasi? Kahit alam kong ikakasama ko ba, ginagawa ko, bakit kasi? Sabi nga ni Simon, I have to obey my heart. Kapag nag-conflict yung mind ko at yung heart ko, madalas nangingibabaw yung heart ko. Tulong ako ng tulong, yung mga tinutulungan ko naman, yun pa ang nagsasalita ng masama sa akin. Lumabas tuloy sa bibig ko. Maliwanag ba? Nakukuha? Okay? Verse 35, but love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the unthankful and evil. So, nagiging anak ka daw ng Diyos, or kapag peacemaker ka, you will be called sons and daughters of God kasi naging kagaya ka ng Diyos. Kapag ang pinangitunguhan mo ng mabuti ay yung mga unthankful at saka evil, naging anak ka ng Most High, God Most High. In other words, kung ang pinakitunguhan mo ng mabuti, yung mabuti lang sa'yo, kaninong anak ka? No comments. Kaya nga, sabi ko, sa church na ito, kapag mayroong makukulit ang ulo at medyo mabait ng gusto, ako ang unang makakalaban, kukundi na nga tayo, mag-away-away pa. Amen? Di ako galit. Nagpapaliwanag laang. Verse 36, therefore, be merciful, just as your Father also is merciful. Merciful ba ang mga Kristiyano? Nagpaparaya ba? Yes. Amen. Sometimes. Verse 37, judge not, and you shall not be judged. Kung ginajudge ka, sukli lang yan ng pang-judge mo sa iba. Hindi ba nang-judge ang mga Kristiyano? Sabi pa doon, condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Kasarap isipin kung ang lahat ng mga yan ginagawa natin, maglakad ka ng ating gabi, alas 3 ng madaling araw, walang problema. Golden rule. Napaka-iksi. One statement. Do not do unto others what you would not want others do unto you. Yung mga nananaksak, lalo mga kabataan dito sa London, medyo laganap ang saksakan ngayon. Saksakan ng tiyan, saksakan ng kutsilyo, saksakan ng pangit. Yung mga taong gano'n, natural, wala sa paghahari ng Diyos yun, hindi mo ma-expect sa kanila na may golden rule. Ang malungkot, Kristiyano, maturingan, sabihin pa nila, oh, blessed na blessed kami, oh Holy Spirit. Paglabas naman ng church, bungangira naman, chismusang nagawa. Kita
touchy, himantayon, tabian, chismosa. Hallelujah. Do unto others what you would want others do unto you. Condemn not, and you shall not be condemned. Ako ano? Ang best friend ko, 3 ba panganay niya? 4. Hanggang ngayon, tumutugtog pa ng banda sa Malaysia. Yung anak ng best friend ko, nakilala ni DJ, si Maiko. Nakilala niya, pero kahit ano bang sabihin ng ibang tao doon sa best friend ko, wala akong pakialam. Best friend ko yun eh. I can accept him no matter who he is. Alam mo naman sa asawa. Asawa ko, kahit sino po man asawa ko, dapat kong tanggapin. Hindi ko sinabing ganun kasama si Mitin. Ganun din naman. Ganun din sa akin. Dahil mister ako ni Mrs., tanggapin niya ako kahit sino pa man ako. Ni kahit sabihin pa man ng iba, hipokrito ako. Sabihin pa man ng iba, lasinggo ako. Kahit sabihin pa man ng iba na hipokrito ako, sa church lang ako babae. Walang magawa si Mrs., walang choice si Mrs. She must accept me as no matter who I am. Ganon din sa magkaibigan, kung matanggap lang sana natin sila, no matter sino man yung kaibigan natin, kasi kaibigan mo, dapat inibig mo siya, sino pa man siya. Inibig. Hallelujah. Verse 38, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Ito, hindi sa, natutuwa ako sa Lord dahil hindi ko naman itinatago sa inyo. Medyo naalamanin na yung budget namin ngayon kasi sanay kami na sagana sa bank. Yung budget namin ngayon, parang budget dati na may mga bank kami, pati si Mrs. So naalanganin yung budget ko ngayon. Ngayon naman, halimbawa nung Pasko, may mga nagbigay sa akin na hindi ko naman inaasahan. Nag-usap-usap sila, magbigay na tayo kay Pastor. Hindi po sila ng Lord. Binigyan ako. Nag-birthday ako, may isang tao nagbigay sa akin ng 100. Nakaraan, may nagabot ng sobre, pinagpala ako ng amo ko. Sinare niya yung blessing niya sa akin. Na nga hindi ko ipinagmamalaki, pero sukli lang yun ng mga ginawa natin sa kanila, sa ibang tao. Amen. So, ang susi pala, baka ikaw ay tumanggap ng siksik-liglig at umaapaw, magbigay ka. Nagbibigay ba? Okay, wala na akong oras, sobra na ako actually. The second of the greatest commandments, sabi ng Mark chapter 12, verse 28, then one of the scribes came and having heard them reasoning together, perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? Verse 29, Jesus answered him, the first of all the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Verse 30, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Mostly, mga Kristiyano, walang problema dito. Tama ba ako? Wala tayong problema sa pagmamahal sa Diyos. Pagdating sa second commandment, and the second like it is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Verse 32, okay, hanggang 31 lang. Wala na daw commandment na hihigit pa sa commandment na ito. Mahalin mo ang Diyos, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, at mahalin mo ang kapwa para ng pagmamahal mo sa sarili mo. Golden rule, do unto others what you would want others do unto you. Kasi mahal mo ang sarili mo, mahalin mo rin ang kapwa. Yes. So as not to incur harm for yourself, do no harm to others as it will come back to you. Ito, true to life story naman ito. Huwag niyo akong masamain, mga babae. Mga lalaki, hindi mahilig manakit. Pero pag
pag sinaktan mo na, naiirita din yan, napoprovoke din yan. Kung ayaw niyong masaktan, huwag manakit. Huwag mong isipin, macho-macho naman, sige, hampasin ko na nga. Subukan mo ako hampasin, nasipa kita. Bakit tao lang din ako? I am trying hard to be like Jesus, but I am not perfect yet. Ang point ko doon, golden rule. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Make sense ba? Okay. Last, love is the fulfillment of the law. Why? Romans 13:8. Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Siguro naman naiintindihan nyo yan. Pag hindi pa, ewan ko na lang. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor, therefore, love is the fulfillment of the law. No wonder, sabi ng Matthew 7:12, do unto others what you would want others do unto you, because this is the law and the prophets. Masusundan. Hindi ako manhid sa reaction na parang sinabi niyo, kainan na pastor. Patapos na ako, Proverbs 14:20, yung binanggit ko kanina, the poor man is hated even by his own neighbor, but the rich has many friends. Kung ikaw ay namumuhay sa golden rule, wala ka mang tunay na ginto, pero ginagaranti ako sa iyo, napakarami mong kaibigan kasi kahit kaaway mo, kagalit mo, kapag ginawan mo ng mabuti, maging kaibigan mo na rin. Amen. Proverbs 18:24, a man who has friends must himself be friendly, but there is a friend who sticks closer than a brother. Grabe. Mayroon daw kaibigan na higit pa kaysa sa isang kapatid. Amen? Last verse, Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Ang tunay na kaibigan daw, nagmamahal sa lahat ng pagkakataon. Siniraan ka na, kung ano nang ginawa sa'yo, pero mahal mo pa rin siya, nag-stick ka sa golden rule, napaka-mahalaga mo sa balat ng lupa. You are one in a million. Huwag naman sanang mangyari, lintik lang ang walang ganti. Challenge! How much do you love yourself? Ay? Sobra. Kaya nga, ang tawag ng iba, selfish ka. Do you love others as yourself? Kung hindi, may problema ka. When you hate something, then you do it to others? Yung bagay na kinatungkutan mo, hindi mo ba ginawa sa iba? Teka. Mayroon akong naalala. Nasusunod, di ba? Isa pa? Those things you want others to do unto you, did you do it to them? Wala makasagot So, at least ba, tumawag yung ating pag-aaral, hindi lang pag-aaral, nai-apply natin yung ating napapakinggan kaysa naman, ang dami-dami mo ng verse na memorize, pero wala ka namang naisabuhay. Ako, masabi ko sa inyo, napakarami mang paghuhubog ang gagawin ng Diyos sa akin, pero masabi ko rin naman sa inyo, kung lahat sana ng tao matularan ang ginawa ko, kasarap mamuhay sa mundo. Sa totoo lang. Ang layo pa, ang dami ko pang pagkukulang, pero kung yung mga nagawa ko sana, matularan man lang sana ng karamihan, napakasarap mamuhay sa mundo.
Amen? So, conclusion ulit, Matthew chapter 7 verse 12. Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Inanyayahan ko po kayong tumayo. Sa sandaling ito, hindi ako magpapakanta, although nagre-ready ang choir, siguro sa victory song na lang. Gusto kong gawin natin sa araw na ito bilang application sa ating pong nakapakinggan. Maring hindi ka 100% na yung relationship mo sa bawat members ng church ay 100% intact. Maring aware ka o hindi, pero may mga tao pala na nagbubur ng hinanakit sa kanilang damdamin dahil may nasabi ka o nagawang masama sa kanila. Sasalanpalahin natin ang pagkakataong ito. Huwag kang mahiya. Maaaring aware ka o hindi, pero kung alam mo na pwedeng may mga taong nagkaroon ng hinanakit o sumama yung loob sa'yo dahil mayroon kang nasabi o nagawang masama, ito yung pagkakataon na makipag-ariglo ka o hindi man makipag-ariglo. Ikaw yung magpapakita ng kababaan ng kalooban. Isang buhay mo yung napakinggan natin. Or, maaaring hindi ikaw yung nakagawa ng masama o nakapagbigkas ng masama, pero galit ka sa isang tao na yon, pagkakataon mo na, lapitan yung tao na yon. Siguro naman, kailangan ng background? Kailangan ng background? Sige, awitan na lang natin ng power of your love. Mahirap gawin yon, pero love ng Lord ang nangingibabaw sa puso natin, hindi mahirap yung bagay na yan. So, challenge ko sa inyo, lapitan mo yung tao. Galit ka sa kanya or may nagawa ka sa kanya, lapitan mo siya. Maaaring, ikaw man ay bago sa church na ito, pero gusto ko sa araw na ito, mayroon kang mabuting gawin sa kapwa mo na nais mong gawin niya sa'yo. Na it could just be a simple smile. Nasabi ka ng Biblia mo, ang binabati mo ay yung mga taong bumabati sa'yo. Anong kaibahan mo sa iba? Amin ba? So, kung wala kang kagalit at wala ka namang alam na may galit sa'yo, mag-isip ka ng isang mabuting bagay na gawin mo sa iyong kapwa. Do unto others what you would want others to do. Maaaring sabihin man lang mo ng isang tao dito, ano ba itong kapatid na ito? Hindi man lang bumabati. Tapos ngayon nabati ka, nayakap mo, or maganda na rin siguro habang patuloy na kumakanta ang choir, mayakap natin yung isa't isa na walang halong pakunyari, walang galit, yung impact yung sa mata